Nangungutang para makapagbayad ng utang. Yan ang realidad ng maraming Pinoy. Imbes na makabangon, lalo pang nalulugmok. Ang kwento dokumentado ni Nikki de Guzman. Maraming mga Pilipino ang hindi na nakakatulog sa dami ng bayarin, kaya hindi maiwasang kumuha ng loan. Pero paano kung ang panibagong inutang ay ipambabayad lang din sa naunang hiniram? Simple lang ang pangarap ni Sunyang, hindi niya tunay na pangalan. At ang pagpasok sa negosyo ang naisip niyang paraan upang makamit ito. Pero sa isang pagkakamali, ang puhunang dapat ay para sa pamilya, unti-unting naging sanhi ng pagkalubog sa utang. Ang goal ko po, matapos yung bahay ko, tapos makatapos yung mga anak ko. Kasi sa ngayon po, ito lang business ko yung pinagkukunan ko para sa mga anak ko. Nag-start lang po ako mangutang last year, July. Hanggang sa nagkautang-utang ako na umabot nga po na mawalan ako halos ng puhunan dito talaga, sa totoo lang. Naapektuhan yung tindahan ko. Naapektuhan din yung mismong daily living. Yes po. Oo. Na umabot talaga na halos di ako makabayad ng kuryente, hindi ako makabayad ng upa ng bahay, upa ng tindahan. Naging parte ng siklo ng buhay ni Sunyang ang pangungutang. Mula sa puhunan sa negosyo, sa pang-araw-araw na panggastos, maging sa pambayad sa interes ng naunang hiniram sa utang na kumakapit si Sunyang. At dahil mabilis ang pera ang kailangan, kadalasan ay sa kakilala na lang lumalapit. Walang requirements, walang papeles, tiwala lang. Ang nangyari po is tapal system. Unutang ko ngayon, itatapol ko sa inutang ko na nakaraan. Tapos uutang na naman ako, itatapol ko na naman. So umikot lang po, mas lalo lang po ako nabaon. Ang pinakamatindi po talaga is yung sa tao. Kasi sa tao po kasi, meron po na 20%. 20%? Yes po, 2 weeks po. Tapos pag hindi ka nakabayad ng 2 weeks, additional na naman siya na 20%. Yun po yung sobrang bigat. Instead po na savings mo na, ibabayad mo pa sa utang mo, pupunta pa sa tubo. Yung tubo na ng tindahan mo na, sana save mo na, may babayad mo pa sa utang. Ganun. Na-affect din ba yung araw-araw niyong pamumuhay? Yes. Nitong Totoo. halaga ng utang? Naapektuhan din po yung pamumuhay ng mga anak ko. Tapos na-stop yung pagpapagawa ko ng bahay. Nagsimula ang tapal system ng pangungutang ni Sunyang noong pandemya. Ang sanay utang na maibabalik sana gamit ang kita sa paninda. Lalo lang nadagdagan ng nadagdagan. Unti-unti ko po siyang binabayaran. Dito po sa tindahan ko, unti-unti ko siyang hinuhulugan. Meron po akong daily, meron akong weekly, meron akong 15-30. So bali iba-iba yung pagka-catch up ng Yes utang po. ninyo, no? Magkano po ba in total? Ang total po is almost 150,000. Baga, Meron pong sa tao, sa Bombay, meron din pong lending. patong-patong ang utang, wantusawa rin ang bayarin. Tanong ni Sunyang, kailan ba matatapos ang kanyang suliranin? Kung sa bawat pagbukas niya ng tindahan ay nakalaan na ang bawat sentimo ng kanyang kita para sa pambayad ng utang. Magkano po ba ang kita araw-araw dito? 2,500 po. Kumbaga po, namumuhunan po kami ng 3,000 sa isang araw, 4,000. Nababawi naman po yun. Kumikita kami 2,500, 2,000. Kung nababawi yung daily, kasi sabi niyo meron din kayong monthly, meron din Apo. kayong weekly. Saan po kinukuha yung pambayad doon? Iniipon ko po siya, ma'am. Kumbaga, nagsisave ako ng 200, 300. Ganon. Para mapunan din po yung mga bayarin. Sa gitna ng paghihirap, tila sinusubok palalo ang katatagan ni Sunyang. At ang bigat ng lahat ng ito ay nagdulot na ng depresyon, takot at pagkawala ng pag-asa. Ng November, December. Yun. Na akala ko makakabangon na ako kasi may nakuha na akong komisyon, tapos na-hold up pa ako. Ano ba naman? Yun, almost 140,000 din po yun, ma'am, nawala sa akin. Ang ginawa ko, ma'am, yung sinangla ko yung motor ko, tapos pinantapal ko lang din sa utang. Yun. Yung nakuha ko ngayon yung pera, ngayong araw din is wala na. Na-depress po ako. Pero sa pinakamadilim na oras, natutunan ni Sunyang na hindi siya nag-iisa sa pamamagitan ng pakikinig sa payo ng ibang taong nakaranas na nito at pag-amin sa sariling pagkakamali. Natagpuan niya ang lakas na unti-untiin ang pagbayad. May isang tao po akong tumawag sa akin. Pinayuhan niya ako na hindi naman habang panahon may utang ka.
unti-untiin mo. So, bale, baby steps lang po. Yes sa, po. Tapos, syempre, hindi mo nadadagdagan yung utang Yes mo. po. Yan, hindi naman na po. Awa ng Diyos. Tingin nyo. Actually, may mga natapos naman na po ako. Ilan-ilan na lang naman po. 4 na taon na. Ang kwento ni Sunyang ay kwento ng libu-libong Pilipino. Nagsisimula ito sa maliliit na pangangailangan, pambayad sa kuryente, pangmatrikula, puhunan sa negosyo. Pero ito pala ay nagiging simula ng isang walang katapusang siklo ng utang. Ang papayo ko lang po, hanggat kayang gawan ng paraan, huwag na lang pong umutang. Hanggat kayang dumiskarte para kumita ng pera, huwag na lang pong umutang. Kasi sabi ko nga po, lulubog ang tao sa utang. Kasi kahit anong kayod mo, pag may utang ka, doon lang din po napupunta. Kung may babalik ko lang po, hindi na pa ako utang. Kaya mga kapatid, umutang responsibly o kung kaya gamitin na lang ang diskarte sa pag-iipon at pagtitipid. Para naman sa mga kasalukuyang nalulunod pa rin, ang mahalaga ay hindi mawala ng lakas ng loob na unti-unti itong mabayaran at manalig na balang araw matatapos din ito. Nikki de Guzman, Mukha ng Maliliit, Isyung Malalaki, Dokumentado.